Magandang umaga sa lahat. At pag-usapan natin ito si Vilma Santos. Si Vilma Santos ay gobernador siya ngayon. Pangalawang beses na, pang-apat term ng Batangas. Pero hindi ko gusto yung naging ugali niya nung nagmamaliit siya ng mga tao. Yung mga tao na minamaliit niya, yung mga taong nagbabas sa kanyang mister na si Ralph Recto. So, ang kanyang dinepensa ni Sir Ralph Recto sa mga nagbabash. At pero yung pamamaraan niya sa pagdepensa sa kanyang mister ay nagresulta sa pamamaraan ng pagmamaliit sa mga mamamaliit na tao. At yun ay hindi kaya bilang isang gobernadora. Bilang isang gobernadora, ikaw po ay isang halal ng bayan, opisyal ng bayan, at meron kang katungkulan dahil ikaw ay opisyal ng bayan. Isa-isa natin ang katungkulan na nilabag niya. Pero sa ngayon, yung totality, ang ginawa niya ay nilabag niya ang konstitusyon natin. Nilabag niya rin ang batas sa Code of Ethics and Conduct of Public Officers and Employees of the government. At saka siyempre pa, nilabag niya rin ang konstitusyon sa Section 1, Article 11, na kung saan nagsasabi, public office is a public trust. Public officials and employees must, at all times, render service to the people, be accountable to the people at all times, and serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Act with patriotism and justice, and lead modest lives. Yan ang inuutos ng ating konstitusyon. So, ang ibig sabihin po ay hindi niya po nasunod yung ganong pamantayan. Pakinggan natin po siya sa ginawa niya. Nagresponde siya, nagsalita siya patungkol sa mga tao na nagbabash sa kanyang mister dahil sa PhilHealth case. Yung dahil sa PhilHealth case, ang kanyang sinasabi ay parang gusto niya sabihin na tama yung mister niya. Pero kung titingnan natin po na maigi, ano ba talaga yung ginawa ng mister niya? Yung ginawa ng mister niya po ay pwede po nating sabihin na mamaya natin pakinggan yan. Ang ginawa ng mister niya ay isang napakahayop na pagtrabaho sa ating pamahalaan. Bakit ano yun? Ganito po yung ginawa ng mister niya. Ang mister niya po yung utak kasama yung ibang congressmen na specifically si Joey Salceda, yung bakla na congressman. At ginawa nila ng paraan na yung ginawa nilang budget para sa 2025, nilagyan nila ng probeso na pwede nila kukunin ang excess na pera ng bawat tinatag na independent na ahensya ng pamahalaan. Independiente. Sabihin, malaya dapat yung mga ahensya na yan at hindi dapat nakasandal sa araw-araw na pagpatakbo ng pamahalaan. Kumbaga may sariling mandato. Kagaya ng social security systems, hindi na dapat pinapakialaman ng pamahalaan natin. General Government Service and Insurance System, GSIS, hindi na dapat pinapakialaman. Yung PhilHealth
hiwalay din yan, hindi na dapat pinapakialaman kasi ang PhilHealth ay inorganisa, tinayo para mag-isip, bibigyan ng pondo at ang pondo na binigay hindi na maaaring makukuha dyan. Pag-isipan nila kung paano mangyari at anong gagawin nila sa pakay na ang lahat ng mga tao, mayaman man at mahirap, ay magkakaroon ng libreng ospital. Sa pribado man o sa pampamahalaan o pampublikong ospital. So, ano pa? Ang iba pang mga ahensya, kagaya ng pag-ibig. May pag-ahensya din tayo na mga kagaya ng nag-in-charge sa mga kagaya Maharlika Investment Fund. So, itong mga ito po ng mga ahensya ay dapat po ay makatayo ng mag-isa na hindi na dapat pinapakialaman ng pangkalahatan ng pamahalaan. Ngayon, ang ahensya ng PhilHealth, dahil sa batas na yun na ginawa ng husband niya, na si Ralph Recto, hindi naman ginawa kundi pinanukala at ginawa ng mga kanilang kakotsaba sa Kongreso. Ang kakotsaba na dyan si Martin Romualdez, si mga congressmen, si Joey Salceda, na ang excess o sobrang pera sa kada ahensya ay kukunin at ibalik ilagak sa pangkalahatan na pondo. At kung may ibalik na sa pangkalahatan pondo, gagamitin na nila sa kung ano mga project. At this time, ang ginawa nila po, ay ginamit nila sa flood control projects at napunta po sa lahat sa bulsa ng mga politiko. Yan na po ang nangyari dyan. So, kung gano'n ang pangyayari, ano na ngayon ang gagawin natin? Ang gagawin natin ay dapat sana hindi ginalaw yun, kundi pinalaki palalo ang PhilHealth. Kasi ang PhilHealth po, ang pakay niyan ay dapat dadami ang pondo nito, paunti-unti kada taon binibigyan para po pag umabot na sa malaki, lahat ng mga ospital ay libre. Kahit mayaman ka man, kahit mahirap, kahit sa pampribadong ospital o kahit sa pampublikong ospital. Yan po ang objective ng ating PhilHealth. Sa ngayon po, na sitwasyon natin, pinipili lang ang mga sakit na libre ang lahat. Pinipili lamang ang sakit na medyo mataas ang discount na ang iba ay sinasagot ng PhilHealth. Pero ang dapat kagaya sa Amerika, kagaya sa Europa, lahat po doon, Hong Kong, sa Singapore, lahat po dyan, sa Korea, sa Japan, lahat po dyan ay libreng ospital. Foreigner ka man na pumasok doon, nagkasakit ka bigla, na opera, libre ka sa ospital. Dapat sana ganon din sa atin. Paglabas natin sa ospital, wala natin dapat bayaran. Ang problema lang natin ay kung mabuhay ba tayo o hindi sa ospital. Yan ang ating objective. Ngayon, ang nangyari dito, ang ginawa ng husband niya ay karumal-dumal ang ginawa nila na kukunin nila yung 90 billion na pundo ng PhilHealth at excess fund daw yun. Ililipat nila sa general fund at ginamit nila sa flood control projects ang lahat. So ngayon, nagreklamo ang mga nag-aadhika ng mabuting pamahalaan at nanalo sila sa Supreme Court. Sinabi na Supreme Court na tahasan na bawal labag sa konstitusyon yung ginawa nila na paglipat ng pondo. At dahil labag, ito po inilabag yung utos sa paggagamit ng pondo para sa pampubliko ng mga gawain. Ngayon, may tinatawag tayo na malversation. Ang malversation po ay pagnanakaw ng pera ng pamahalaan.
Ang pag binanakaw naman ng pera ng pribadong tao ay theft. Pero sa pagpera ng pamananay, malversation ang tawag. Ngayon, sabihin na natin na napunta, kinuha nila at nilagay na sa bagong gamit na pampubliko din ang flood control. So with that, meron din sa krimen na tinatawag sa Revised Penal Code na technical malversation. Yung kinuha mo yung pera na nakalaan na sa pamamagitan ng batas ay nakalaan na para sa PhilHealth o sa anumang pakay at ginamit mo sa ibang pakay, ang tawag diyan technical malversation. At dahil 60 billion o 90 billion ang involved, matinding plunder ang kasalanan ni Ralph Recto. Nagmagaling-galingan kasi gusto nila kumita. Kaya nilipat nila sa flood control projects, mga proyekto. Ang pundo ng PhilHealth. Mabuti na lang na agapan ng TRO at 60 billion lamang ang nailipat. Yung natirang 29.9 billion ay natira sa PhilHealth. Sa decision ng Supreme Court ay nakakahiya. Lumabas nakakahiya silang lahat sa pangunguna ni Ralph Recto. Okay? So titingnan natin ngayon. At dahil diyan sumagot siya, no? Maraming nagbabas kay Recto na isang kurakot, isang magnanakaw na politiko na naging senador pa naman. Sinira niya yung pamantayan ng serbisyo na binigay ng kanyang lolo na si Claro Recto. Because of that, nasira yung mga apelidong Recto diyan sa mga Batanggenyo. So pakinggan natin po yung sinabi ni Vilma Santos. Kaya nyo kami tinitira kasi nasa taas kami. At kaya nyo kami tinitira. Pag kami, siya at saka si Rapi Recto. Kasi nasa taas kami, yan sinasabi niya. Kayo tumitira kasi nasa baba kayo. At kaya kayo tumitira, nasa baba kayo. Anong ibig sabihin? Sa totoo lang, magsisinungaling ako kung sasabihin ko kahit paano hindi ako naapektuhan. Naapektuhan din ako. You know, these people siguro, that's why they're doing. Sabi, these people siguro, that's why they were doing that. Kasi gusto nila nandun sila sa lugar mo. And so, unfortunately, hindi nila nakaya. So, ang tendency na is to really hate you. Hinalal ka ng bayan, tapos kinontra mo yung tao naghalal sa'yo. Ibig sabihin, ang tao naghalal sa'yo ay yan tumitira sa ingan at gusto nila na kayo silang maging gobernador, sila magiging kung ano-ano. Kasi gusto nila. Ito yung mga pananalita mo, Vilma Santos. Ito ang magiging umpisa ng pagtumba ng mga Recto sa Batangas. Alipusta. Nandun sila sa lugar mo. And it's so unfortunate, hindi nila makaya. So, ang tendency nila is to really hate you, you know? Yan ang nakikita natin. Anong klaseng, gobyerno meron tayo. Ano yun? Salita lang yun, pero talab sa buto ng mga mahirap yun. Pag-alipusta yun. Ngayon, ano mga nilabag niya? Ulitin ko lang, mga nilabag niya. Dito tayo sa konstitusyon. Sunod, isi-share ko sa inyo ang batas na Republic Act 6713 na siyang tinatawag na Code of Conduct of Public Officers and Employees. O ito, Artikulo 11, Section 1, Public office is a public trust. Public officers and employees must, at all times, sa lahat ng oras, ay accountable sa sagot, ay may sagutin sa tao. At sa lahat ng oras, serve them with utmost responsibility, integrity, loyalty, and efficiency. Tapos, act with patriotism and justice sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, lead modest life. Simple lang. Lead modest lives. Anong ginawa nyo?
Ninakaw niyo ang pera ng pamahalaan, tapos dadamit kayo ng magara, nadamit kayo ng mga damit na mga mamahalin, may sasakyan kayo, marami. Ang anak mo, ginawa mo pang congressman, dahil alam mo mananalo, dapat sana naghunos dili kayo. Pangit kasi tingnan sa publiko na nagsasamantala kayo, sinasamantala niyo yung kasikatan ninyo na mananalo. Bibili ka lang ng 10 piso kanin, may buwis ka ng binabayar. Bibili ka lang ng candy, may buwis ka na binabayaran sa candy na binili mo. Bibili ka na kung ano-ano, lahat tayo. Hindi lang po yung may kita ang nagbabayad ng buwis, pati po mga gumagasta. Lahat tayo, mamasahe ka lang sa bus, nagbabayad ka na ng buwis. Kasi yung bus ay sisigilin din ng BIR sa pagbabayad ng kinita nila. At part ng kinita nila ay yung binayad mo sa bus. Mahirap ito. Pag ganito, hindi ito dapat pamarisan ng ganitong klaseng ganong klaseng opisyal ng bayan. Nakakahiya ito. Dapat sana ay huwag mo nang ulitin yan, Miss Vilma Santos. Ang isa pang nilabag niya ay yung Republic Act 713. Natin. Itaas natin dito, Republic Act 713. Ito, Republic Act 6713. Yan. Dito sa batas na ito, makikita mo itong title nila. Republic Act 6713, an act establishing a code of conduct and ethical standards for public officials and employees to uphold the time-honored principle of public office being a public trust, granting incentives and rewards for exemplary service, enumerating prohibited acts and transactions, and providing penalties for violations therefore and for other purposes. Yan. Norms of conduct. Ano man dapat gagawin mo pag ikaw official? Every public official and employee shall serve the following standards of personal conduct. Number 1, commitment to public interest. Kailangan komitido ka at hindi ka nag-aalinlangan pag ang trabaho mo, obligasyon mo sa publiko at sa sarili ay banggaan. Kailangan obligasyon mo sa bayan ang manguna, ang mannaig. Professionalism, dapat ikaw professional. Hindi yung magiging emotional, kagaya ng ginagawa mo, nag-emotional ka. Tapos, justness and sincerity. Asan doon ang justness mo? Nang ikaw ay nagtatalak at binaypusta mo yung mga taong mga mababa. Tapos, political neutrality, dapat dahil halal ka na, hindi ka na dapat mamili kung saan politiko ka, kay Marcos ka ba, kay Duterte ka ba, hindi. Ang tao nang yung siniservisyuhan. Tapos, responsiveness to the public. Public officials and employees shall extend prompt, courteous. Salitang courteous. Hindi ka dapat mag-alipusta. Nationalism, dapat mapagmahal ka sa bayan. Patriotism. Pero kung nilalait mo mga mamamayang maliliit sa tingin mo, ay hindi ka na naging nationalism. Ang ginagawa mo, hindi na patriotism. Ito naman, commitment to democracy. Dapat kinilala mo yung karapatan ng mga tao na magpupuna, magbabas sa asawa mo, sa ginawa ng asawa mo. Iyan ang demokrasya. Kasi ang demokrasya hindi ginawa para lamang maging manahimik ka ng mamamayan. Demokrasya ginawa para mabigyan ng kalayaan ng lahat na magsalita. Lalo na sa mga isyu na mga
pangpamahalaan na hindi gumagawa ng tama ang kanilang opisyal ng bayan, ay may karapatan sila mamuna. Tapos simple living. Dapat ang buhay mo ay simple lang. Hindi ka dapat gumamit ng mga magarang magagamit. So, iyan po ang ating ang aking puna kay Madam Vilma Santos. Maraming salamat po. Sana naman makarating kay Ma'am Vilma Santos ito at mabago niya yung kanyang diskarte. Astra, kapatid, Merry Christmas pa rin. Tapos si Bernard Magtibay, Merry Christmas. Antonio Almonte, Merry Christmas. Good afternoon and Merry Christmas. Maria Victoria Sanchez, overprotective sa asawa. Ibig sabihin po, masyadong kurakot na mga Vilma Santos sa Recto. Bunga yan ng kanilang ebidensya po ng kanilang pagnanakaw sa pamahalaan. Yung masyado kang naging masyado kang protective sa iyong kasama sa pamilya. Yan po ang ebidensya niyan. Honorable ba siya bilang tingkod ba yan? Yan. Tanong natin kay Vilma Santos, pero yung pinakita niya, hindi siya honorable. So, Perny Pinto Sr., JJJJA, kapala mukhang Vilma Santos, hindi naman sa inggit ang reklamo, kundi ba't ginalaw ni Recto ang pundo? Yan na gano'n na kasimple yun. Bakit ginalaw ang pundo? Luar Cubal, Andrea Guico, watching from Malaysia. Dorsen Pagalan, Lipa, Batangas, yan, sila ni Ralph Ricto. Pero walang makagawa sa kaso ng Lipa, Batangas, Massacre. Walang silbi yan. Kay Gamora, good morning guys. Good day, Dr. Toto C. Tabita Portillo, hindi ka napapanood, hindi ko napanood yung pinag-alipusta niya, may video ka ba, sir? Yun na nga, pinakita ko na, di ba? Ipapapanood ko ulit bago tayo lumabas. Bernard Magtibay, hindi pala sila balat sibuyas. Los Biminda Bautista, Merry Christmas po, sir. Toto Abantaw, maayong hapon, Toto. Arakada siya sa Los Angeles, Subong. Sa Meli Sugano, dapat lang na ipunuin ka ng pagpupuna dahil kapag maliit ka pala, mapagmaliit ka pala. Sunny Saludes, Ungas, Antonio Almonte, abusado sila sa posisyon na alisan ng karapatan ang taong bayan na tirahin sila. Helen Baguio, hindi alam ang pinagsasabi ni Vilma Santos. Rosemary, hi Dr. Toto. Julia Julia B. Mangaliag, nepo na si Vilma Santos, biro mo. Hindi nagpunta sa proclamation dahil talo ang anak niya na si Lucky Manzano. Mga nepo ang Santos Recto. Tapos Nikki D, buti na lang natalo ang anak ni Vilma na yan, na si Luis Mangamkam din sana sa pundo ng bayan. Yung ganun po ang mangyari. So, let this be serve as a lesson to Vilma Santos and to all others na nakikinig. Huwag po tayo mag-alipusta kahit hindi po kayo opisyal ng bayan. Be fair to all. Mas maganda yung kapitbahay mo, mahal mo. Mas maganda yun, yung lalo ng opisyal, kaya dapat mahal mo lahat. So, magandang hapon po sa inyo lahat. But Merry Christmas. Merry Christmas sa inyo. Mercy Narbasa Suzuki. Hirap talaga Toto kapag punong-puno ang bulsa ng pera, kaya nilang manlait ng iba. Ayun nga, mangyari. Felicitas Puxidyo. Ha, buba at walang alam naman pala, di nahiya ang taas ng tingin sa sarili. So, Iblong Beach. Merry Christmas to all. Mang Toto, hindi ka ba na bunyog? hindi ka na po bunyog? Hindi na muna siguro. Kasi inaalis na nila rin ako. So, Vilma Bastos, Vilma Santos.
Julia Bim Bumanglang. Merry Christmas sa inyo, sir. Magandang hapon po sa inyong lahat.